Mga inaanak, kung ikaw ay walang platong huhugasan, maghanap ka na. Kung ikaw ay walang marumit na lalaban, maghanap ka na. At kung ikaw ay walang bahay na lilinisin, maghanap ka na. Kasi ang gagawin natin ngayon ay question and answer para pang sara ng taon. Kasi patapos na ang 2024, pare. Napakabilis. It's very fast, just like me, di ba? So, sorry. Nag-post kami sa Facebook, YouTube, and Instagram. Tapos babasahin sa akin nila Alvin yung tanong na yun na hindi ko pinili. Sila mismo ang pumili niyan. Tapos sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. So tayo ngayon ay magkukwentuhan lamang, di ba? So kung ayaw nyo makita tong mukhang to, i-altab nyo na at gumawa kayo na. Magandang panoorin tong episode to. Kasi ako pa habang naglilinis, habang nagluluto. Ganda ng baso ko, pre. Uy! Pare, Team Payaman Fair, ulitin ko lang, December 27 to 30. Nandun kami, pare, may booth kami doon. Pwede kayo magpa-picture, pwede kayo mapagkwentuhan, pwede nyo rin akong bigyan ng pera. Kung gusto nyo, wala lang. Kung gusto lang nila. O, yun. Siyempre, nagbibenta rin kami ng mga merch doon. So, Alvin, itong mga unang tanong natin ay galing sa Facebook lahat. Hello. Masyado malapit. Hello. So, magandang gabi ho, Ninong Rai. Jericho Hans. Sabi po niya ay, nakaka-apekto ba ang pagiging diabetic mo sa work mo now? Lalo na marami kayo kinakain at niluluto. Paano mo na ma-manage ang diabetes mo? Yung mga nakaraang vlog, meron pa ako ditong AirTag doon. Pero pansin nyo, pre, wala na. Oo, natanggal ko na yun yung CGM ko, yung continuous glucose monitoring ko. Kasi maganda resulta ng lab test ko nung... Yun! Na-extend ng 3 months. 3 months ang buhay ko. Akala kasi ng iba, kung ano yung niluluto ko, kinakain ko lahat. Hindi ho. Kung ano yung nakikita nyo kinakain ko sa vlog, yun lang talaga. Hindi ako kumakain ng masyadong marami kapag nagbablog. Kasi pre, wala namang busog na kumilos ng maliksi. Diba? Konti-konti lang. Kung nakikita nyo yung tikemi lang. Kung kakain ako ng marami, yung meal na talaga, after ng vlog yun, or kinabukasan, kapag nainit na yung tira. Diba? Ganon. Ngayon, yung mga, mga natitirang mga ulam-ulam, basta stop meal namin kinabukasan yun. Pero mas madalas, inuuwi nila, diba? Inuuwi nyo yung mga ulam-ulam. Ngayon, nakaka-apekto ba yung content creation sa pag-ano ko, sa health ko? Siyempre, magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi, diba? Kasi may mga pagkakataon na halimbawa ang content ay dessert. Kailangan kong tikman yun. Hindi naman pwedeng kukurot lang ako ng konting gano'n, diba? Kailangan kong tikman yun. Minsan, masama sa loob ko, pero minsan, nasasabi ko sa sarili ko na, hindi, ito na yung ito na yung carb allowance ko for, 2 days, parang ganyan, parang gano'n. Hindi naman ako sobrang strict. Kasi pre, sabi naman ng doktor ko, pag diabetic ka, kahit ano pwede mong kainin naman talaga. For as long as, kontrolado ang blood sugar mo. Yun naman kasi ang point ng lahat. Yun naman ang point ng pagiging diabetic. Kailangan lang ma-manage mo yung blood sugar mo. And happy to say, maganda ang resulta ng lab. Alvin, next question. Next question po galing kay Daniel Dave Roy. Ano ang pinaka-importanting lesson na nabaon mo nung first time mo maging tatay? Ano ang lesson na natutunan ko ngayong may mga anak na ako? Naniniwala kasi ako na anger is an indulgence. Masarap magalit, lalo kung nandyan yung ikagagalit. Mahirap pigilan yung galit, lalo na kapag andyan yung galit. Dati, nung ako ay nasa restaurant, meron akong anger management issues talaga. Dati siguro dulot ng stress. Ngayon, nung dumating yung mga anak ko sa buhay ko, medyo mas maganda na takbo ng buhay ko. But that's not to say na completely devoid na ako ng emotion na kung tawagin ay galit. Hindi, tao tayo Tao tayo. Ngayon, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko kapag minsan nagagalit ako na don't indulge. Kumbaga, katumbas lang din ang pagda-diet yan Kumbaga, wag mo munang kainin yung krisipata. Next time na. Tapos next time, kapag dumating yung krisipata, baka hindi mo na gusto. Ganoon din sa galit. Next time na mangyari ulit yung sitwasyon na to, baka kalmado ka na, di ba? Ang pagiging tatay, yan? Habang buhay na pag-aaral yan, pre. Hindi naman natatapos yan. Wala ka namang mababasa ng libro dyan para sa eto na lahat ng kailangan mong malaman sa pagiging tatay. Wala ka naman taong makakausap na eto na lahat na kailangan mong malaman sa pagiging tatay. Walang ganun. Habang buhay mong aaralin yung bagay na yan. Pero nga, natutunan ko na anger is an indulgence na hindi dapat lagi tayo nagpapatalo sa tukso ng galit, pare. So, yun. Next question, Alvin. Next question, galing kay Kaloy Sales. Ninong, kung ang tawag sa iyo ay pake, si Alvin ay poknat, si Ian ay paa, ano naman ay ang kay Ami, D, Rani, George, Kuya Habon at Andre? Kinampi pa rin. Teka lang Ito. Paa, poknat, tsaka pangit. Di ba yung pangit na? Pangit na yung kay Ami, pero hindi sa akin ang galing. Galit
Hindi, may ano na yun, nasa comment section sa YouTube na yun. Siguro una muna gusto ko na i-address. Kuya Habon po ay hindi ko tinanggal. May mga nagsasabi. Hindi ko tinanggal si Kuya Habon. Na-assign lang siya sa sa may bandang Tawi-Tawi. Doon lang siya na-assign ngayon. Hindi ko tinanggal si Kuya Habon, ha? Hindi ko tinanggal si Kuya Habon. Si Kuya Habon ay napaka-habon. Oo, yun siya. Yun na lang siguro. Si George. Petlog. Nag-connect! Bluetooth! Amin na lang yun! Si Habon, panood po RFID. Yun ang lahat ng chat ni Habon sa akin, pre. Panood po RFID, panood po RFID, panood po RFID. Oo, pre. Rinding-rindi na ako. Si Andre, ba di nalalaman ng iba? Si Andre kasi mahusay na basketball player. Sino ito? Tinuruan ko yan. Siguro ano na lang to? Si Puntos na lang. Si Rani. Alam ko na. Ano? Ano yun eh? Family. Family. Kapatid mo. Oh my God, family. Tama. Alvin, next question. Next question. From Dave Pangilinan, when po kayo magsushoot ng outro with the updated team? Ha ha ha. Palibasa kasi, yung production na kinukuha namin na mag-shoot ng intro at outro, iba nang ginagawa rin sa buhay no? Medyo hindi rin sila, Nabisi sila. Meron sila mga ibang racket na ginagawa. Siyempre, papauna ko muna sa kanila yun. Kasi mas malaki kitaan doon. Di ba? Sisingit pa ba ako? Manggugulo pa ba ako? Pero actually, may pinresent na silang deck sa amin. Di ba pinresent na sa atin yan? May pinresent na silang deck sa amin, ideas. Malapit na siguro isa pang part kasi dyan, sobrang busy talaga. 2027. 2027. Sobrang busy na talaga. Sobrang tagal na nung intro na yun. Payat pa si Ian doon. Tapos tumaba si Ian. Tapos pumayat na uli. Ganun nakatagal yung intro na yun. Yung intro na yun, single pa si Ian. Ngayon nagka-jowa na. Sana pag na-shoot yun, nakajowa pa rin si Ian. Akala ko. Hopefully, first quarter next year. Alvin, next question. Next question. John Patrick Kyle. Ninong, bakit kailangan pa padagtain yung sayote bago gayatin? Pag di siya pinagdagta, ano ang mangyayari? Actually, isa yan sa mga bagay na in-explain sa akin dati nung bata ako. Kasi nakita ko rin yan Kung di kayo aware kung ano yun yun yung puputulin mo, yung manipis yung magkabilang side ng sayote, tapos gaganyanin mo. Ba't ka tumatawa, Amedy? Anong nakakatawa sa pagpapadagta ng sayote? Hindi, pero ang explanation kasi sa akin ni Papa dyan, na it made sense naman talaga sa isip ko. And hindi ko na sinubukang i-disprove or i-prove kung totoo ba yung sinabi ni Papa kasi talaga bang sayote lang naman yan alam mo yun, di ba? Pero ganito, sabi sa akin ni Papa, pag ginawa mo yan, lumalabas yung dagta. Tama, di ba? Lumalabas yung dagta doon sa opening. Ngayon, bakit mo gustuhin palabasin yung dagta doon sa opening? Kasi, kapag nandyan na siya, doon sa opening na yan, dyan, ibig sabihin nun, wala na siya dito sa balat. So, kapag binalatan mo siya, much less yung dagta na mapupunta sa kamay mo. Yun yung sabi ni Papa. Kumbaga, lahat ng dagta, kumatas sa taas, sa baba, hindi na sa kamay mo. Kasi, medyo may kadulasan yun. There is quite a slipperiness. Yun yung sabi ni Papa. Diba? Flavor-wise, wala naman atang nababago doon. Siguro sa lang, comfort. Kasi malagkit, madulas, diba? Ayaw natin nun. Pero siguro, in the future, itatry kong i-prove kung totoo nga. Hindi ko lang alam kung paano, diba? O, Alvin, next question. Galing kay Jerian Rosal. Most challenging, difficult dish you've ever made? Yung talaga, madaling sa akin to. Madaling sagutin. Beef Wellington talaga. Actually, Beef Wellington itself, hindi mahirap. Ang nagpahirap doon is yung paggawa ng sariling puff pastry. Na pinilit kong gumawa ng homemade puff pastry gamit yung local butter natin. Tapos biglang dumali nung gumamit na ako ng binili mo. Yung European butter. So yun yung naging pinakamahirap pero sobrang satisfying, 'di ba? Tsaka sa totoo lang, ito hindi naman sa pag-aano Nung natikman namin yung Gordon Ramsay Beef Wellington, syempre mas masarap sa kanya. Siyempre. Diba? Pero hindi naman nagkakalayo. There is quite a nearness. So yun yung pinakamahirap. Siguro sabihin ng iba yung omurice. Hindi. Kasi yung omurice, alam ko na kung ano yung gagawin. Kailangan ko lang makuha yung pilantek. Alam mo yun? Kailangan ko lang siyang practicein ng paulit-ulit. Oo. Whereas dun sa Beef Wellington, talagang, tsaka pre, ang tagal ng oras sa sinayang dun. 4 na araw talaga, di ba? Pero yun, maraming salamat sa tanong mo. Alvin, next question. From Michael Angelo Aquino. May salary increase na ba sila, Ninong? Eksklusibo! Live! Sasagutin ni Ninong Rai! Ang tanong! May salary increase na ba sila? Katulad ng mga malalaking kumpanya na dapat nagbibigay ng salary increase
Nagbibigay naman talaga tayo ng salary increase dito. Siyempre, kinocompute namin nila Mike yan kung paano, based sa inflation, yan, ganyan. No? Pero meron talaga sila. Kasi kailangan talaga taon-taon meron. Ngayon, ang hindi makakatanggap, syempre, yung matatanggal. Teka! Ba't may ganun? Wala sa usapan niya may matatanggal. Meron increase. Pero ano? Matatanggal? Teka, may matatanggal, may salary increase. Next question. From Prince C. Mayaman ata to C eh. Tama. Hello Nong, besides sa paglilinis, is there any way na hindi madaling kalawangin ang gamit pang kusina? And pag may kinalawang na, ano po ang pwedeng gawin para mawala yung kalawang? Thank you, Merry Christmas. Greatly depends sa kung ano yung kinalawang. Kung yan ay wok, o kaya any high carbon metal, like carbon steel pan, cast iron pan, may paraan dyan, sasabunin mo lang, ililinisan mo, tapos papahiram mo ng mantika. Yun. Pero kapag ang kinalawan sa inyo, halimbawa, yung tongs, lalo yung mga bisa-bisagra ng tongs, yung nasa loob, mahirap na maabot ng steel wool yun eh. Mahirap nang malinis yun eh. At kapag kinalawang yan, sabihin peking stainless yan. Ito yung sinasabi ko, paminsan-minsan, mas magandang mag-spend ng konti para makasigurado ka na maganda equipment mo. Hindi mo kailangan ng pinakamahal, ng napakagandang branded, pero make sure na yung binibili mo, stainless talaga. Imagine mo, may tubig na naiiwan dyan. Ini-imagine ni Alvin. Ini-imagine niya. Pakita nyo, nag-i-imagine si Alvin. Yan, ganyan po siya mag-imagine. No? Tapos, nabasa. Tapos, kumatas yung tubig na may mantika. Fuck. Napunta sa adobo mo. Yun. Ngayon, sa akin tip ko lang dyan, punta kayo sa mga restaurant supply store. Pwede naman kasi kayong bumili sa mga Shopee, Lazada, ganyan. Pero aminin natin paminsan-minsan, hindi natin nakakapa yung quality. Tsaka minsan talaga, yung bakal, sinasabi na 3 o 4 stainless, pero bakit 50 pesos lang? Tama. Mga ganong bagay. Medyo maghihinala tayo. So yun lang. Kapag ang stainless mo kinalawang, hindi stainless yan. At wala kang treatment na magagawa dyan, at least sa bahay, para ma-prevent yung pagkakalawang. At mauulit lang yan. Pero kung carbon steel, cast iron, tsaka yung mga wok, mamantigaan nyo lang yan. Mamantigaan nyo, iinitin nyo para matuyo yung mantika kumapit sa kanya. Yun lang. Next question, Alvin. From Oliver Sebastian Valencia. Okay. Ano pinakamahal mong MTG na card? Bin-search mo nga kung magkano presyo nito. Ancient Tomb Foil. Baka yun. Ancient Tomb Foil, $120. $120. 7K. Yung Ancient Tomb Foil na yan, binili ko yan noon pa. Mababa pa pressure yan. Siguro mga 1,900 ko binili yan. Wala naman kasi ako mga dual land. Sa yung tigbe 20 mil isa, 50 mil isa. Wala ako nun. Sa IG na po tayo, Ninong Ray. Tatawid na po tayo sa IG, mga inaanak sa IG. Sa IG. From Hello Jzar. Given the chance, ano ang pipiliin mo bilang isang kusinero? Successful content creator na meron ka ngayon or isang successful resto? You can only choose one. Ayoko ng successful resto. Okay na ako sa content creator. Kasi pre, ang pagkakaroon, hindi, gato sumunod ka sa akin habang kumukuha ko ng basahan. Ganto kasi yan. Kapag sinabi mo kasing successful, kunyari, nagising ka na lang bigla, isang araw, successful na content creator ka. Tapos successful na restaurateur. Kahit masabihin mo successful na yan, it still requires heavy involvement mula sa'yo. Ibig sabihin, yung re-require na effort ng pagiging successful na restaurateur ay grabe talaga. Kahit sabihin mo nagising ka isang araw, established na yan, ang katumbas niyan ganito eh. Pinamanahan ka ng restaurant ng magulang mo. Na successful, na kumikita. Pero that doesn't mean, pag ikaw na nag-handle, wala ka nang gagawin. Hindi, gagawin mo pa rin lahat yun. Ngayon, sa pagiging content creator, mahirap din naman. Wala naman talaga madaling trabaho. Pero galing na kasi ako sa pagiging restaurateur at siguro sadyang hindi lang talaga para sa akin tong bagay na to. Merong mga tao talagang pang restaurant talaga. At hindi ako isa sa mga yon. So pipiliin ko pa rin yung kalagayan ko ngayon, isang successful na content creator. Alvin, bago ako mag-next question, Amity, pahingi ako ng nongshim. Konti lang. Ang sabi mo, tinatanong ka. Nakatatlong ulit. Sino gusto? Wala. Kaya ko, niluto namin 3. Ngayon, sasayaw ko. Hoy, ano ginagawa mo? Pingi naman ng baso. Pilalagay. Ano ba naman yan? Pagkasabihan ko, pre. Pagkasabihan ko. Oh, pre, dito na. Nagmandoko ang buhay ito. Okay, Alvin. Next question. Sorry. _ Cookie. Ninong, we all know na nawawalan din ng idea sa mga content creator. Sa Araw-araw. Sa team Ninong, ano yung nagsisilbing light bulb moment ninyo
tuwing nagba-burnout kayo, how do you keep the fire burning? Pagka ano, ito sinabi ko to kay Abby Marquez dati. Sabi ko to. Alam mo, kapag may team ka na, hindi ka na pwedeng tamarin. Kasi nagpapasahod ka na ng tao. Kumbaga, meron ka ng responsibility sa team mo at sa sarili mo na kumilos. So kapag tinamad ka sa araw na yon, know for a fact, hindi mo na-utilize yung payroll mo nung araw na yon. So mas masakit sa'yo yun. Isang deterrence yun para tamarin ka. Ngayon, kung ang tinatanong mo naman is pag-iisip ng content, pero mahirap talaga. Madali mag-shoot kapag andyan na isushoot. Pero pag wala ka pang isushoot, putya, yun ang pinaka mahirap sa lahat. That is the hardest of them all. So, sa taas ang ginagawa namin, nag-brainstorm kami, ano mga gusto nyong kainin? O kaya, nag-scroll din sila sa YouTube, sa mga lumang videos. How do I keep the fire burning? Siguro isa na rin dyan yung ako mismo, masaya ako sa trabaho ko. Habang lahat na nakapaligid sa akin ay miserable. Doon kumukuha ko ng saya sa pagiging miserable niya. Schadenfreude? Talagang pinanindigan niya. Ano ba yan? Pero yun ang sagot doon. Alvin, next question. Habang higop na ako dito eh. From NY.EEE Lonzo. Ni Alonzo, Ano po ang goals ng Team Ninong Rai for 2025? goals? Siguro yung ano pa rin, magkaroon na ng impact na content ng at least 1 month in advance. Ang goal talaga namin 2 months in advance. Pero kahit 1 buwan lang. Actually, hindi eh. Hindi kasi mahirap mag-shoot eh. Mahirap mag-isip. Yun talaga ang pinakamahirap. Kahit umupo ka dyan ng 1 linggo, kung wala ka talaga maisip, wala ka maisip. Kasi minsan, yung mga magandang idea, parang kabutin na lang yan na biglang lumalabas eh. Alam mo yun? Parang e-bike na lang yan na, uy, biglang may e-bike. Parang alam mo yun, bigla na lang lumalabas. Parang ganon. Ay, babagain! Di ba? Hindi mo yan nag-grind minsan eh, yung magandang idea eh. Pre, nasa going in the 5th year na tayo. So, yung frequency ng videos natin, ang taas pa, hindi tayo once a week, di ba? Ang yabang pa natin dati, nagde-daily pa tayo, di ba? So, talagang pre, halos naubusan na kami ng content. At doon na ngayon, mapasok yung hirap talaga. Goal talaga namin magkaroon ng 1 month in advance para hindi kami laging kasi dito, halimbawa, may mga gustong mag-file ng leave, halimbawa. Sasabihin ni Alvin, hindi pwede kasi magsasabay kayo. Paano kung gusto mag-date ni George sa kanya Amity? Yun, tama. Oo. Wala kami naisip yun. Bawal yun ha. Bawal ang in relationship dito. Papalipat kita sa kabilang Sa handbook pa natin yan. Oo, bawal. Alam ko, pinatanggal ko yan eh. Pero yun, sana magawa namin this year. Alam mo talaga, pag nakalatag na yung shoot, kahit mag-shoot kami ng 12 oras, okay lang eh. Pero wala talagang isushoot minsan. 12 oras? Okay lang yun. Maraming salamat po sa tanong mo. Next question, Alvin. From Sarosos. Minong, advice sa taong mahal pa rin yung ex kahit di na siya mahal. Magkaroon ka ng kahit isang kutsaritang respeto sa sarili. Yun lang. Kahit konti lang. Pilit mo sinasalaksak yung sarili mo sa isang sitwasyon na clearly ayaw na sa'yo. Kunting respeto naman sa sarili, pare. Imagine mo na lang kung yung anak mo ganyan pala ginagawa. Anong ipapayo mo sa anak mo? Diba? Kaya ba sabihin mong mahal na mahal mo, pre? Kung ayaw na respeto sa sarili, pre, kahit konti lang. Yun lang. Wala nang palabok-labok na salita. Respeto sa sarili. Yun lang talaga. Next question, Alvin. From Kenny.Menace. Favorite EDC knife? Ito na. Mailalabas na. Salamat sa pagtatanong. Happy ka na, mag-uubos Asara bag. Takbo! Kunin mo yung bag ko. At kunin mo lahat ng kutsilyo doon sa taas sa drawer. Ito na. Ito yung mga kutsilyo na nandun sa sa drawer ko. Karamihan talaga ng kutsilyo ko nakatabi na. Nakatabi, wala dyan. Pero ito yung mga nagagamit ko paminsan-minsan, di ba? Basta dati, tuwan-tuwa ako sa mga OTF, pero medyo medyo hindi mo siya masagad kasi baka masira, may mga ganoon eh. Nasira pa nga to minsan, may pumatak lang diyan na kung ano man eh. Ayoko na. Nagbalisong din ako for a while. Pero hindi eh, parang hindi siya ganoon papalibutan niyo. Papalibutan niyo ako. Hoy! Unang lumapit. Okay, ang unang papasok, ang siyang unang babagsak. Eto, okay din ang spider ko. Ang problema, ang pangit na shape niya. Hindi ko gusto yung shape niya. Although na-appreciate ko yung compression lock sa likod, pero hindi ko gusto yung shape niya masyado eh. Pangit sa bag eh. Pero ito talaga ako. Ngayon Benchmade bag out, pare.
Yan, ito ang paborito ko ngayon. Gustong-gusto ko siya kasi ang gaang, very utilitarian. Kahit, ito yung mga tipong folding knife na kahit siguro malaban mo sa washing machine, buo pa rin. Alam mo yun? Ayun, ito yung lagi kong dala. Tsaka yung isa kong meron akong isa na OTF. Basta ganito rin siya, pero yung Desert Warrior yung theme niya, parang donut. Yung kulay pink. Kaya yan dinadala ko kasi hindi siya mukhang kutsilyo. Mukha lang siyang laruan, di ba? Imagine nyo, ganito siya na mas malaki ng konti. So, OTF siya. Tapos, ito yung ganito yung display, ganito yung pattern niya. Oo. Yung tatanong ko, Nore, bakit ka magdadala ng kutsilyo for self-defense ba yan? Hindi po. Nore, ba't ka nagdadala ng kutsilyo for self-defense ba yan? Ito ay for utility. For utility. Pambukas sa mga kung ano-ano, pantanggal ng mga lawit na sinulid. For utility lang talaga. Pangbahay lang, pangbahay. Sa mga shoot, sa camping, ganyan, Oo, pambukas ng parcel, madalas. Pambukas ng mga pagkain sa shoot na grabe mag-scotch tape. Oo, may mga ganon. Ang dami nun. Grabe mag-scotch tape. Minsan yung mga pack lunch natin doon, di ba? Ito yung hindi ko pa dinadala sa labas. Kung di ako nagkakamali, ito ay Cold Steel Voyager. Tama. Masyadong malaki to. Tapos ito, ewan ko kung hindi ito yung binigyan na rin ako nila Alvin ng kutsilyo dati. Tira mo kalakalawang na, luman-luma na to. Isa to sa mga unang kutsilyong regalo sa akin ng mga tropa ko, di ba? So, medyo mahilig tayo ng konti sa kutsilyo. Sayang lang wala dyan yung full collection ko. Alvin, next question. Next question galing kay Jess PL08. Sino po ang dream collab ninyo? Hoping that you meet Ninong Gordon next year. Dream collab? Siguro yun na lang. Yung medyo imposible. Yung malabong mangyari. Dream collab lang naman di ba? Gordon Ramsay. Ngayon, anong gagawin namin ni Gordon Ramsay kapag nandito siya? Nagmumurahan kayo. Nagmumurahan kami. You fucking donkey! You fucking donkey! Hindi ko lang alam kung papayag si Gordon Ramsay ng BOH. Saka kung kaya ko ba? Kung kaya ko bang ma-BOH si Gordon Ramsay. So, Mr. Gordon, for you, the question is, are you a smegma? Hindi pwede baka masayang lang yung oras niya sa akin sa interview. Feeling ko mas maganda food trip na lang. Para hindi rin masyado makain sa kanya. Hindi rin masyado makain sa oras niya. Ayun, Mr. Gordon Ramsay, if ever you are watching this, you go to the Philippines, you buy your plane ticket because the economy is medyo sideways. You ride the jeep to Malabon, I PM you my address, then we collab. Yes. Oh, next question, Alvin. ERP with Derp. Life with Derp. At Ninong Rai, what's the first Anthony Bourdain video episode na napanood mo? Unang Anthony Bourdain video. Hindi ko na maalala yung unang-una. Actually, naalala ko yung pang 14 Hindi ko na maalala yung una. Isa talagang sa mga naaalala ko sa kanyang video. Siyempre, bukod doon sa mga bumisita siya sa Pilipinas, na parang mandatory na panoorin natin lahat, di ba? So, nagluluto siya ng ng beef bourguignon. If you don't have a lot of money to spend on food, don't feel too confident about your skills in the kitchen, beef bourguignon. Naaalala ko lagi yung disposition niya kung paano siya nagluluto. Na parang, sabi nila, wag ka daw magluluto gamit yung alak na hindi mo inumin. Di na nila malalasahan yan. Ganon. Mga ganon siya. Tapos, kasama niyang niluto yung carrots dun sa baka. Sabi ni Anthony Bourdain, bakit meron ka na bang tao nagreklamo na overcook yung carrots? I'm just gonna cook the out of them along with everything else. Because really, is an overcooked carrot in a really delicious meaty sauce ever a bad thing? No. Wala. Tama din naman siya, di ba? So yun, isa talagang umano sa akin yun. Kasi Anthony Bourdain, malupit na chef yan. Pero bakit parang ang casual niya? So siguro, sa hindi ko siguradong pamamaraan, baka naka-impluensya sa akin yung pagiging casual, hindi masyadong mahigpit sa pagluluto. Hindi ko alam. Siguro lang tansya ko lang yun. Pero yun, yung isa sa mga pinakaunang naaalala ko. Oh, next question, pare. From Jello Lac. Ninong, kailan kaya magkakasegment na pagluluto ang staff? Tapos lahat sila ikaw ang kalaban. Alam mo sino? Sige, tapusin mo. Parang pero kayo lang din ang contestant. Alam mo, Feeling ko magandang content kasi na-represent din yung tulad naming casual cook lang compared to a professional chef, experienced chef. Dati ka bang gangster? ikaw ba pumili ng tanong na to? Okay. Sure ako. Kasi hindi pipiliin ni Alvin yung tanong na yan. Kasi tuwing nilalatag natin tong na to, iniiwasan ni Alvin. Ayaw kasi ni Alvin. So, ang dahilan kung bakit hindi... Oh, eto, sige! Sige! Ang dahilan kung bakit ayaw naming mag-shoot na ganyan, kasi ayaw ni Alvin magluto. So, ngayon, tatanungin kita. Sa harap ng camera. Willing ka bang makipag-cook off dyan sa camera, magluto para sa mga inaanak natin? Oo naman. Yan ang sinasabi ko. Kailangan natututukan ng camera
para umuo, pare. Okay, kita mo nagagal. Ang katangi-tanging balakid sa concept na yan. Ganto ha, ganto. Magkakaroon tayo ng, kasi nga naman, kayo yung nandito. Kayo yung nakakakita ng vlog bago pa siya maging vlog. Di ba? At sigurado ako, sa free time nyo, nanonood pa rin kayo ng Ninong Ray. Di ba? Di ba? So, kailangan maano na natin dito. Ito na yung gagawin natin. Sige, ikaw muna. Ganito gagawin natin, ha? Maglilista tayo ng dishes na naluto na. Dito sa channel na to. Iahanda natin yung ingredients. Lahat ng ingredients na kailangan siguro sa mabubunot na po tayo kung ano man. Tapos magbubunutan tayo kung sino ang magluluto nun. Oh. May mas maganda ako suggestion. Sige, ano yan? Iron Chef style. Hindi naman talaga Iron Chef style, pero predetermined na yung dish eh. Pero kayo magluto. Tapos, dalawa. Ilang kayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iron Chef nga, Iron Chef. Oo, kayo. Tapos ano to sabay lulutuin. Tapos, yung kung sino yung matatalo, tanggal. Yung mananalo, nakakalaban rin susunod. Parang ganon. As in, may 5,000 kang panalo. Walang 5,000! Basta ganon ang gagawin natin. Okay, pumayag na si Alvin. Ayan, sige, matutupad na. Buti na lang po, tinanong niya kasi si Alvin ang talagang bara dito sa tubong to eh. Sa YouTube na tayo, mga... Sa YouTube community tab, Private CM3789, mga robot ata. Tama. Ninong, paano ninyo na-maintain yung friendship nyong magtropa kahit technically boss kanila sa channel and may working relationship kayo? Sino magkakaibigan dito? Wala magkakaibigan dito. Hindi, ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Meron tayong kaibigan, Bin, na nagtarong na rin sa akin yan. Tinanong na rin ako niyan. Sabi sa akin, same situation eh. Sabi niya, employees ko rin yung mga kaibigan ko. Minsan, nahihirapan akong kausapin sila, sabihan sila, ganyan. Ikaw, paano ba ginagawa? Parang ganon. Sabi ko sa kanya, siguro, una sa lahat, hindi naman kasi mahirap kausap yung mga kasama ko dito. Baka mahirap kausap yung mga kasama mo. Ganon yung pagkakasabi ko sa kanya. So, baka hindi dahil sa akin. Baka hindi dahil sa head. Baka dahil sa mga galamay. Oo, baka nandun yung problema. Oo. Dito, nagkakaroon ng problema pa minsan-minsan. Tulad na lang pag nakalimutan si Ian, lumusong na naman na nakamedyas, tapos naluto na naman yung baha sa paa. Yun, problema yun. Halimbawa, meron dati, may binili ka George na mali eh. Giniling. Alam mo yun, nagkakaroon din talaga ng problema pa minsan-minsan. Mga sinok-sinok. Pero siguro, ang na lang dyan is, hindi naman ako nagbububulyaw. Alam mo yun, pag ako na bad trip, saan mo itututok yan? Alvin, okay lang yung maling ginawa mo. Oo, walang problema doon. Okay Hindi na mo mauulit. Hindi, okay lang kahit ulitin mo pa. Okay lang talaga, walang problema. Hindi, siguro lang, syempre nababad trip din ako paminsan-minsan. Ganun talaga eh, di ba? Lalo na, kunyari, nagising ako, may igit ako. Alam mo, hindi ko nagsisimula yung araw ko. Tapos pagdating ko dito, mali yung ingredients. So bad trip ka talaga nun, pre. Bad trip ka talaga nun. Siguro, nakikita naman nila pag bad trip din ako. And etong mga to, Gaganon ka. gaganyan ako. Etong mga to, natutunan na rin kung paano ako hindi mas bad tripin lalo kapag bad trip ako. Kasi ako to naniniwala ako. Kapag bad trip yung tao, hindi ka makakagawa ng kahit ano para mawala yung bad trip niyan. Huwag mo na lang dagdagan. Yun na lang yung pinaka-okay. Hayaan mo na lang mag-dissipate yung bad trip niyan. Pero pinaka-importante, huwag mo na lang dagdagan. Pero alam na rin nila kung paano kumilos sa paligid ko. And alam ko rin naman kung paano kumilos sa kanila. Kapag sila naman yung nagkamali, apologetic naman sila. Swerte rin naman ako sa mga kupal na to. Alam mo yun. Kaya dun sa kaibigan kong nagtanong, baka malas ka. Yun na lang. Ganun na lang siguro, di ba? Next question. Ezekiel Garcia 63. Kamusta kaya yung Ezekiel Garcia 1? Anong may papayo mo sa love life ko, Ninong? Palagi na lang kasi akong nabubroken eh. Palaging could be something. Tapos iba pala ang bet. Nakailang kain na ako ng ubas sa ilalim ng lamesa. Tapos ganun pa rin. Anong ibig sabihin ng nakailang kain ng ubas sa Pag-New ilalim? Year yan eh. Para swertein sa love life. Ilang taong ka na ba una sa lahat? Kasi ako minsan kasi kapag bata ka, feeling mo kung ano yung hurt mo ngayon, kung ano yung nararamdaman mong pain, yan na yan habang buhay. Ngayon, kapag tanda-tanda mo ng konti, may kita mo na, okay, necessary pala yun, yung mga pangyayaring yun, para mabuo ako kung sino ako. Pero it takes a very long time bago mo ma-realize ang bagay na yan. Ngayon, naiintindihan ko yung frustration mo. Naiintindihan ko yan. Yung lungkot na nararamdaman mo na lagi kang malas sa ganyan. Kasi dumaan din naman ako sa ganyan. Nagkataon lang na ngayon, swerte ako sa aking napakagandang asawa.
nabawi lahat ng malas ko. Ngayon, feeling ko, to a certain degree, okay na partner naman ako. Ngayon, kung hindi ko pinagdaanan yung mga hirap na yon, hindi ako maging okay na partner. Baka yung utak ko, parang high school student para the first time magka-jowa. Alam mo yon, parang ganon. Sabi nga ni Queen of Pain, Sonic Wave! Hindi yun. Sabi ni Queen of Pain, pain builds character. Sinabi niya yan. Exactly. So, mahirap tingnan na yung sakit na nararamdaman mo ngayon ay lesson. Pero, ilang beses ka na rin naman nasaktan eh. Tandaan mo yung unang beses ka nasaktan at kung paano nag-transform yung pain na yun into lesson sa'yo ngayon, and yung current na pain na nararamdaman mo ngayon, know for a fact na eventually makikita mo rin yan as lesson. Hindi mawawala yung pain nito, pero mababawasan to kasi meron ka ng wisdom. Nagdaan ka na dyan. Para sa susunod na pagdaan ng sakit na yan, at hinilamos mo na siya na ilang beses, pamilyar ka na dyan. Hindi na siya bago sa'yo kasi sinisigurado ko sa'yo, maraming beses ka na nasaktan, masasaktan ka uli, pare. At ganun lang talaga ang buhay. Okay lang yan. Next question. Android na naman. Oh, sino yan? From Chess God 62. Paano mo masasabi o madedescribe sa sarili mo na mabuti kang ama, kaibigan, kapatid, anak sa magulang mo? Additional, buntis ka ba? Ha? Bakit mo kailangang labelan yung sarili mo as mabuting tao? Ano ang purpose? Ano ang purpose itong tanong na to? Kasi kailangan ko munang malaman yun eh. Dahil ba feeling mo masyado ka ng maraming masamang bagay na nagawa sa buhay at naghahanap ka ng redeeming factor sa pagkatao mo? Kaya kailangan mo sabihin na, ay hindi, masama man ako dito sa aspeto to, mabuti naman ako dito. Yun ba? Siguro sa akin, alamin mo muna kung bakit mo gusto malaman kung paano ka magiging mabuting tao. Kasi feeling ko may root yan eh. May dahilan yan kung bakit mo gusto malaman na mabuting tao ka ba. And from there, tsaka mo siguro ayusin. Kasi totoo lang, minsan yung mga labels na yan, nakakaano pa yan eh. Nakakasama pa yan eh. Oo, mabuting tao ako. Oo, masamang tao ako. Minsan, may magandang dulot yan. Pero for the most part, para sa akin, ang labels talaga, hindi yan maganda kasi inaalis ito yung kapasidad mo maging flexible. Ngayon, kapag dineclare mong mabuting tao ka, for example, mabuting tao ka kasi, sige, mabuting anak ka. Kasi, halimbawa lang, ito yung standards mo ha. Kasi halimbawa, nag-aabot ka sa nanay mo. Kalahati ng sahod mo, halimbawa, binibigay mo sa nanay mo, napakabuti nun. Tama. Oo, ang laki nun. Nagkaroon ka ng emergency, personal emergency. Tapos hindi mo na naabutan yung nanay mo kasi kinailangan mong gastusan yung sarili mo. Ibig sabihin ba nun, masamang tao ka na? Yun yung dahilan kung ba't hindi mo kailangang labelan yung sarili mo as such. Basta sa akin hindi ko sasagutin tong bagay na to. Kasi hindi ko muna gets yung point kung bakit kailangan sagutin tong bagay na to. Basta sa akin, just do good and allow yourself to be human. Magkamali, magbago, ma-remold sa panibagong identity kasi hindi naman fix ang identity ng tao eh. Hindi fix yung mga ginagawa ng tao eh. Nagbabago tayo. Nag-iiba-iba ang sitwasyon natin, di ba? Kaya kapag ikinulong mo yung sarili mo sa isang label, kung mawala ka doon, minsan ang sakit-sakit na unnecessary naman yung sakit na yun. Ulitin ko lang, alamin mo muna sa sarili mo kung bakit mo kailangang malaman kung mabuti kang tao o hindi. And siguro from there, i-internalize mo kung talaga bang kailangan yun. Next question. From Marcus L. 4290. Kailan kayo gagawa ng camping content ulit, Ninong? Isa yun sa mga favorite ko, lalo na pagkasama sina Chef JP, Baguio Mountain Man, Sir Joel ng Overland Kings. Si Ami nila nag-comment nun. Ang dahilan kaya natigil yung camping, alam niyo naman siguro, kasi... Hindi. Wag na, next question. Hindi kasi pinanganak nga si Baby Ru, di ba? Ngayon, hindi kami katulad ni Sir Joel na batak sa camping. Hindi pa masyado malakas yung loob namin para ilabas yung bata sa... kung si Alvin nga, nagkakasakit sa camping eh. Alam mo yun? Tsaka pre, minsan may mga spots na may insekto. Malaki langgam. May nakakita ka na ba ng lamok na sinlaki ng paru-paro? So, medyo mahirap din. Tsaka pre, kapag nagkaroon ng emergency sa bata, medyo malayo sa ospital ang camping, di ba? So, medyo takot kami. Ngayon, medyo malaki-laki na zero, pero palalakihin pa namin ng konti. Ang problema naman ngayon, ang jeep. Sira yung sasakyan. Mula nung nakaraang baha yun, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ayos. Mga camping gear, baha-baha rin. Basta, sira talaga. Yung frequency ng camp with Chef JP, medyo mababawas na rin yan kasi nanganak na rin recently si Camille. No? May baby na rin si Chef JP ngayon. Pero syempre, looking forward pa rin talaga ako. Kasi miss na miss ko na rin talagang, alam mo yun, suminghot ng sariwang hangin. Oo, umutot sa loob ng tent. Yan, yung mga ganyan. Oo. But if it's raining in Manila, kita maririnig.
yun, miss na rin talaga namin, pero sadyang wala kami sasakyan, di ba? Next question. From John Carlo Malyari 870. Uy, Naman. Ninong Rai, how long do you think you can run the show? If time comes to an end, do you plan to build the restaurant again with Ninong Rai concept? Curious lang kung ano magiging buhay ni Ninong Rai after the fame and the show. You know naman, magsasawa din ng mga tao soon at may darating na mas makabago at magandang food content creator. I hope masagot ito at makita mo, Ninong. If ever mapili ang tanong ko, Ninong Rai, pwede ba ako makatikim ng luto? Smiley, smiley. Babalik na ako dun sa sa pagiging baller ko. Aware naman ako sa fact na hindi naman panghabang buhay ito, pero I will do everything in my power para syempre ma-prolong and ma-sustain. Hindi kasi natin alam kung anong kahihinatnan, pero ano naman kami, kumbaga ako nakita ko naman na yung kilos namin dito as a team, yung ganong, yan, yung ganyan, ganyang kilos. Ano yan? Kumbaga, yung content namin from the past 4 years, kung papanoorin mo ngayon yung mga 2020 o 2021 uploads namin, ibang-iba naman talaga. So to a certain degree, I'd like to think na nakakasabay naman kami. And because of that, feeling ko, hopefully, sana, di ba, we will do everything we can para ma-prolong tong bagay na to. Wala mo hanggang 60. Right. Sundin mo lang yung outline na. Sabi mo, nor liquid seasoning. Nor sinigang mix. Mali. Ay. Art department. Amin din! Sabi sa'yo, patay na yung zombie na lang. Sabi niya, gusto niya pa daw magtrabaho. Iyan! Ay! Nagsishoot tayo! Hindi, pero yun nga, hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pero ako, hindi ko na balak talaga mag-restaurant. Tapos na ako dyan. Although, may nagsabi sa akin na baka daw pwede ko i-consider ang private dining. Hindi ko sure Hindi ko talaga sure. Ngayon, wala, hindi natin hindi natin malalaman ng ihip ng kapalaran. Tama. Okay, next question tayo. AMUJ8BO. So, ayan Android. Pre, hindi na Android to, pre. Medyo mahaba to. AI na lang to. Hello, Ninong Rai. Avid viewer nyo na ako kahit nung wala pa kayong 1M subs. Ang isa sa mga di ko makakalimutan video yung nagluto kayo ng lechon belly sa oven pero nasunog. Legit konting kwento lang dun sa shoot na yon. Pinapasok ko si Ian. Dalawa pa lang kami ni Ian nun Pinapasok ko si Ian ng December 24. Para lang i-shoot yun. Tapos 24 ng hapon, nag-edit si Jerome. Parang ganun na ata yung kung tama pagkakaalala ko. Same day edit. Parang same day edit yun, tuloy. I'm always watching your videos, lalo na yung mga bagong uploads. Tanong ko lang, Ninong, may content ba kayo na sinut pero di nyo in-upload? If meron, ano yung content at ano yung reason bakit di nyo in-upload? Maraming salamat kung mapili and advance Merry Christmas and Happy New Year. Sa'yo, Ninong Rai, to your family and Ninong Rai team. Keep safe, lagi God bless. Ismaili. Okay, sa short format marami. Kasi minsan talaga hindi ko lang gusto. Sa long format meron din. Hindi ko na sasabihin lahat. Pero ito yung isa kong sasabihin kung bakit hindi na-upload yung lintik na video na yun. Nag-shoot kami ng no-bake dessert. Nasa pangatlong dish na kami, na-realize namin na na-shoot na pala namin yun. Oo! Na-shoot na namin yun. Tapos parang familiar ito mga... Hindi, alam ko lang yung mga yan. Alam ko lang, na-shoot na pala namin yun. Pero nasa tapos, ewan ko kung paano nalaman. Parang siguro, Kuya Rai, Parang familiar to. na-upload na pala natin to. Tatlong lang yun. Oo, same na same. Pangatlo o pangalawa. Basta malalim na kami sa shoot nun. Pucha na ano na pala namin. Siguro around 20. Wala ka pa dito nun Siguro 2022 siguro. 2021 siguro yun. 2022 pumasok. Oo, 2021 siguro yun. Yun. No? So may mga iba pa na... Patalikod pa yung... Oo, patalikod pa yung setup nun. Next question. From Jurenzo Darigues 6746. Ano sabi niya? Ninong Rai, tanong lang po, paano kayo nahilig sa paglaro ng Dota? Natutuwa lang po ako kasi bihira lang ako makakita ng isang banu sa Dota. Uy! Ikaw ata nag-comment yan Nakita ng isang Dota 2 player na chef. Dota 2 player rin po ako kaya I have high respect for you as a Dota player. Kung hindi nyo na itatanong. Iniinyo kasi. Sit down, kid. Mahaba tong kwentong to. Grabe siyang nakaharap nito, 2005 siguro kami una nag-Dota ni Alvin. Tapos naglaro talaga kami pag-graduate na yun.
Utopia sa bayan. Oo, sa Retopia dyan. Doon kami naglaro. Nagkaayaan lang. Tapos, nahanap ko na yun pala ang laro para sa akin. Ginawa pala ang larong yun para sa akin. Oo. Kasi ang galing ko eh. Nagtataka sila na bakit lahat daw nalalasit ko. Oo. Nagdodota talaga kami nila Alvin. Yan si Alvin. Ano yan? Magka-lane kami niyan. Kami yung Kami yung maingay sa computer shop. Eto magandang kwento. Kwento ni Ian to. Ian, kwento mo nga dito yung tinrush to kita nang hindi ko alam. Ayo, bata pa. Punta ka dito. Hello po, ako po si Ian Jimena. Irereklamo ko po sana tong taong to. Hinaya niya po ako mag-Dota kasi kulang po sila 5v5 po. Nasa computer shop kami noon. Computer shop po sa tabi ng bahay namin. Kulang ng isang Kulang player. isang player, 5v4 na. De, sumali ako 5v5. Kung meron bang kulang dyan, may sumali isa. Sumali ako. Tapos, shuffle players. 5v5. Tapos nagkaharap po kami sa mid. Di po kami magkakilala. Hindi ko pa po siya kilala noon. Ano gamit ko? Si Zeus. Zeus. Tapos, nakalimutan ko sigahan ko pa sa million. Tapos, kada atake niya, baba! Patay! Ilang taon pa lang ho ako doon. So, ang aking damdamin ay nasira. Ang aking mental health ay ang nasira yun. Ganun po si Ninong Rai umasta dati. Basta may nagkaya tapos hindi ko naman alam na siya yung tinatrash to ko. Okay lang. Okay lang. Basta matagal na kaming nagdo-Dota ni Alvin. Dota 1 papuntang Dota 2. Tapos nung nag-Dota 2 na, dyan na nagkapilian ng role. Dota 1, wala namang role. Basta magkalain lang kayo. Magkalain lang kayo. Wala gumagamit ng words doon. Kami ni Alvin yung pinili naming maging support talaga. Kami yung support ng Team Malabon. Anong official Team Malabon ha? Baka iniisip talaga nila. Team Malabon. Ang bandila po namin ay si Ginny Sandoval. Napapalitan ko si Mayo. Nung unang in-establish yung Team Malabon, sila De Loretta po yan. Ngayon naging si Ginny Sandoval. Depende kung sino ang nakaupo. Dati pink yun eh. Ngayon, Blue. Ngayon, aminin ko, hindi na rin ako masyado nakapag-dodota. Dalawa na anak ko eh. Alam mo yun, hindi na rin talaga masyado. Dati pabot-bot pa ako. Hindi na ako lumalaro talaga ng laro kapag free time. Hindi na. Pero naglalaro pa rin ako. Dahil dito, papakita ako. Ang maganda dito sa Steam Deck, nakakapaglaro ako nang katabi ko yung asawa ko sa kama ko na hindi ako nagmumukhang irresponsible. Alam mo yun. Siyempre tayo ay matanda na. Umiwas na kami sa sa mga larong nakaka-stress. Ito ang ngayon ang nilalaro ko. Stardew Valley. Pakita mo yung golden clock ko, pre. Pakita mo yan. Kompleto na yung obelisk. Baka nakikita niyo yung pera ng Stardew Valley ko. Ilan ba? Magkano yan, pre? 12 million lang naman. Oy, walang hack dyan! Total hours played ko dito ay 160 hours. 5 days lang yun. Hindi, nilalaro ko to patak-patak sa pag uwi sa bahay, sa kama, tatanim-tanim. Ang Stardew Valley po ay farming game. So, ito po ay lang. Parang Harvest Moon, parang gano'n, oo. Ayoko kasing mawala yung identity ko bilang gamer. Bilang naglalaro talaga. Hindi kasi po pwedeng hindi kasi po pwedeng kakalimutan mo kung sino ka dahil may iba ka ng responsibilidad. Nagigets ko na yun yung siguro dapat gawin. Kasi ganun yung ginawa ko nilet go ko lahat yan. Nung kinailangan na ako mag-focus ng matindi sa trabaho, sa pamilya, di ba? Pero buti lang suportado ng asawa ko yung paglalaro ko. Ayaw niya rin talagang mawala sa akin yung kung sino man ako bago kami nagkita. Hindi niya ako pinipilit baguhin pero naghahanap kami ng compromise. And malupit dyan, pre. Nagsa-Stardew Valley din ang asawa ko. Nagsa-Stardew Valley din siya. So, meron kaming konting bonding. Stardewers. So, ayun. Pagdating sa Dota, ayaw kasi masyado kwento kasi baka mayabangan sila. Ayabang? Oo. Eto, sige. Pero sabihin ko ng konti. Ako ang CM ng Pinas. Magnus ng Pinas. Anong rank? Earthshaker ng Pinas. At saka, Ogar Magi ng San Agustin. Yun lang. Barangay lang. Next question. From Howbu021. Ninong Rai, nasa state kasi ako ng buhay ko na sobrang lost ko na. Hindi ko alam saan ako pupunta o ano bang hahatakin ko sa buhay ko. I'm 19 years old and tumigil ako sa college kasi alam ko na hindi pa para sa akin yung school sa ngayon. To be honest, sobrang bata ko pa at madami pa akong mapagdadaanan sa buhay pero hindi ko alam saan ko sisimulan. Tanong ko lang, Ninong Rai, kung napagdaanan mo na ba na maligaw o malito sa tinatahak mo sa buhay? Kung oo, ano naging way mo para malagpasan lahat yun? I'm confused kasi Ninong Rai kung go muna ako sa career or as a bartender, could do that by TESDA and applying to related jobs for experience or go back to college.
Sir, okay na po. Ay, okay na ba? Okay na ba? Oo. Swerte ako sa maraming bagay sa buhay ko. Actually, noon pa lang, bata pa lang ako. Ano na talaga ako. Ramdam ko na may kakaiba akong swerte talaga. Parang self-declared na swerte ako. And feeling ko, ngayong matanda na ako, nakita ko naman na oo nga, swerte nga ako. Pero ano ba ang swerte? Ano ba ang swerte? Ang swerte ay pag-recognize lang naman ang opportunities na nakapaligid sa iyo. Yun lang naman yun. Yun lang naman talaga ang swerte, palagay ko. Ngayon, dahil nga swerte ako, kapag nagkakaroon ng crossroad sa buhay ko kung saan kailangan kong gumawa ng life-altering choice, laging mas maliwanag yung kabilang daan. Para bang ginagabayan ako ng Panginoon, sinasabi, anak, dito ka. Lagi may ganon. Lagi may ganon sa akin. Malinaw sa akin kung saan ako lagi pupunta. May mga pagkakataon sa buhay ko na masasabi ko na medyo nagdili-dali ako ng konti, nagpabanding-banding ako bago ko tahakin tong bagay na, tong daan na malinaw para sa akin. Pero for the most part, alam ko na yun talaga dapat. So yung sinasabi mo sa akin na ikaw, hindi mo alam kung saan ko pupunta. Sorry, pero hindi ko pa nararanasan talaga yan. And naniniwala ako na marami talagang maraming confused dyan. Nung high school pa lang tayo, pre, ang dami nating kaklase na hindi alam ko ano yung college course na ite-take Ako, hindi ko alam. Ako sure ako. Ako alam ko kung ano ang ite-take ko. Ganon. Baka hindi tayo parehas ng naging sitwasyon. Pero ako, masasabi ko, pre, kung kaya mong tapusin na maaga yung pag-aaral, tapusin mo. Kasi by this time na pinapanood nyo to, pre, siguro, hindi na ako magsasabi ng kung sino-sinong tao pa. Si Big Boy Cheng na lang. Sinabi ni Big Boy Cheng na isa sa pinaka-pinagsisihan niya ay yung hindi siya nakapagtapos ng college. Sinabi niya yon. Ngayon, kapag ikaw ay kumikita na at nabubuhay ka na sa sarili mong kita, mahihirapan ka ng tumigil sa trabaho mo. Kasi kapag tumigil ka para mag-aral uli, saan ka kukuha ng Saan ka kukuha ng pang-sustain sa sarili mo? Babalik ka ba sa magulang mo? Baka hindi na maging maganda yon kasi naitaguyod mo na yung sarili mo eh. Nakapagsimula ka na ng karir tapos bigla kang titigil. Bata ka pa naman, tama yung sinabi mo, magandang self-aware ka, sinasabi mo na marami ka pang kaharapin na problema. Maganda yan na self-aware ka, pero dahil nga bata ka, i-abuse mo yung time na meron ka. I-abuse mo yung time kung saan katanggap-tanggap pa na palamunin ka ng magulang mo. 'Di ba? I-abuse mo yung time kung saan malakas ka pa, mag-aral ka muna, pare. Pucha, pre, hanggang 31 palamunin ako. Si Big Boy Cheng hanggang 37, 'di ba? So ako, pre, kahit hindi tayo parehas ng sitwasyon, tingin ko talaga mag-aral ka muna. Nakaka-tempt magkaroon ng sariling pera. Tama. Lalo ngayon, pre, ang hirap-hirap kumita ng pera. Tsaka, pre, sabi niya, pwede daw i-pursue yung bartending, kukuha siya ng TESDA course. Technically, pag-aaral pa rin naman yun eh. Di ba? Bakit hindi mo na lang isagad yung college? Ngayon, kapag nag-college ka, hindi yun insurance na magiging maganda ang buhay mo. Nasa sayo pa rin yan bilang tao. Pero kasi, iaalisin natin yung mga bagay-bagay na maaaring sumira sa mga plano natin. So kapag ikaw ay may diploma, not saying 100% nagaganda ang buhay mo, pero mas gaganda yung chances. Okay, mas mataas ang chance. Okay, siguro sasabihin nila, bakit naman yung iba? Hindi naman nakatapos ang college, pero mayaman, maganda negosyo, maganda buhay. Oo, hindi ko sinasabing imposible yun. Hindi ko sinasabing imposible ang bagay na yan. Pero yung pag-aaral mo, may nag-text sa akin. Pero yung pag-aaral mo ang magbibigay sa'yo ng mas mataas na chance para makamit yung mga pangarap mo. Kasi yung mga bagay na pwede mong gawin kapag hindi ka nakagraduate, pwede mo pa rin gawin kapag nakagraduate ka. Wala akong taong sasabihan na tigil mo muna yung pag-aaral mo unless na lang buhay mo nang nakataya. Unless na lang ikamamatay mo kapag tumapa ka sa eskwelahan. Yun ang tingin ko ngayon, kung ito ay financial issue, magtrabaho ka, pero with the intent na yung kikitain mo sa pagtatrabaho mo ay gagamitin mo pamparal sa sarili mo. Marami ng mga hybrid programs ngayon na hati online, hati face-to-face. Marami ng ganun. Kasi pre, marami akong kilalang tao na matagumpay naman sa buhay. Maraming pera, naitagoy nila yung sarili at pamilya nila, pero nagsisi pa rin sila na hindi sila nag-aral. Marami. Isa na lang dun si Big Boy Cheng talaga na napapanaginipan niya daw na gumagraduate siya. Kasi malaking pagkukulang yun para sa kanya. So kung si Big Boy Cheng nasaksakan ng yaman na tao na merong sapatos na 3 milyon, isa lang yun sa mga sinabi niyang, hindi, well, diba sinabi niya yun, yung 3 milyon na yung utang, na merong G-Wagon, na merong lahat ng klase bagay na laro, may sariling art gallery at napakaraming pera, siya ay nagsisi na hindi siya nag-aral. Paano pa ikaw?
pare. Siya nakamit niya na lahat ng pwede makamit. Nakamit na ni Big Boy Cheng ang pinapangarap lang ng ibang tao. Pero nagsisisi pa rin siya na hindi siya nakapag-aral. Diskarte o diploma, yung diskarte na yan, pwede mo namang i-apply kahit may diploma ka na. Next question. Last, Ninong Rai. Okay. Last question na po. Galing kay J.R. Tercio 1635. Paano mo binabalanse ang iyong mga personal na hilig at responsibilidad at anong payo ang ibibigay mo sa isang taong sinusubukang sundin ang kanilang mga pangarap habang pinamamahalaan ang iba pang aspeto ng buhay? Yan ang essence of adulthood. Naniwala ako dyan. Pagti-take on ng mga panibagong responsibilidad sa buhay mo while still not erasing your past or erasing kung ano yung identity na binuo mo ng pagkatagal-tagal. Ako ay self-proclaimed gamer. Mula nung po pwede na akong maglaro sa videohan, naglalaro na ako sa videohan. Sinabi ko sa sarili ko yan, kapag nagpamilya ako, kinailangan ko mag-focus sa trabaho para itaguyod ng pamilya ko, kakalimutan ko ba yung bagay na yun? Yun ang madalas na nangyayari. So makikita mo minsan yung mga, alam mo yung typical trope na na yung tatay ay dating, sabihin nating nagbabanda, pero kinailangan magpamilya. Kinalimutan na muna yung pagbabanda at nag-focus muna sa pamilya. Na yung tatay ay dating basketball player. Kinalimutan yung pagiging basketball player kasi kinailangan mag-focus sa pamilya. Feeling ko yung bagay na yun ang pinakamadali. Pagbubura ng mga previous identity mo at pagtitake on ng bago. Ako ngayon ay isa ng tatay at ang tanging priority ko lang ay ang aking pamilya. Ang pag-aalaga ng aking asawa at anak at pagtataguyod sa kanila sa magandang buhay. Pwede mo sabihin yun Pwede mo sabihin yung bagay na yun. Pero feeling ko, tulad lang sa lahat ng aspeto ng buhay, ang pinakamahirap dyan ay pagbabalance. Mahirap yun. Tulad ko, sinabi ko nga, kakalimutan ko na yung paglalaro kapag nandyan na yung anak ko. Pero, hindi kasi okay lang sa asawa. Okay lang sa asawa ko Gusto ng asawa ko na manatili ako. Sa kung sino ako bago niya ako makilala. Diba? Siya mismo bumili yan. PS5. Siya mismo bumili yan. Ako, hindi ako bibili ng PS5 kasi feeling ko sobrang irresponsible nun. Steam Deck. Yung Steam Deck, hiniram ko lang kay Rani ng pagkatagal-tagal yun. Kumbaga, nililibog ko lang yung sarili ko. Ang sarap sana magkaroon ng ganito. Alam mo yun? Gusto ko nito. Pero hindi ko kayang bilhin yun kasi ayokong tingnan ako ng mga tao sa paligid ko na irresponsable. Lalo ng asawa ko. Ayokong sabihin niya na, ano ba yan? May anak ka na, pero laro ka pa rin ng laro. Pero hindi. Kasi, pwede naman akong maglaro, tapos pag kailangan ako, patayin ko. Naalagaan ko pa yung anak ko, pre, habang naglalaro ako Alam mo yun, di ba? Mahirap i-strike yung balance na yun. Pero mas mahirap yan kapag hindi ka suportado ng partner mo. Sa lahat ng stages natin sa buhay, hindi naman tayo truly mag-isa. Maaring hindi pag-aasawa ang tinutukoy mo, pero palagay ko yun ang tinutukoy mo Maaring ang pagtukoy, ang tinutukoy mo diyan pagtatayo ng sarili mong negosyo, di ba? Ngayon, may mga tao sa paligid mo na gusto mo i-please yung opinion nila. Ikaw negosyante ka na, dapat di ka na naglalaro. Yan, yung mga ganyan. Pero huwag kayong magpapapigil sa mga ganon. For as long as, alam mo, na napupunan mo yung responsibilidad na hinihingi, yung role na yun sa'yo, pwede ka pa rin magtira para sa sarili mo. Ako dapat talaga, hindi natin kinakalimutan kung sino tayo. Bagkus nagdadagdag lang tayo ng kung ano-anong bagay sa pagkatao natin. Pero na lang kung masama yan. Halimbawa, dati kang addict yan, dapat mo talagang kalimutan yan. Dati kang pagpalagay nating dati ka bang addict? O kaya, dati kang scammer o magnanakaw. Yan, kalimutan mo yan. Pero yung halimbawa bang dati kang basketball player o dati kang musikero o dati kang gamer, pwede mo naman hindi kalimutan yung mga yan habang finufulfill mo yung present duties mo. Nga lang, kapag masyado kang nagbigay ng bigat sa mga opinion ng mga sinasabi ng tao sa paligid mo, medyo mahirap yun. Tsaka, lalo na kapag hindi ka suportado ng mga tao sa paligid mo. Again, gagawin ko lang paulit-ulit ko example, yung asawa. Kapag ang asawa mo, ayaw ka maglaro, hindi ka talaga maglalaro. Pag pinilit mo yan, magkakagulo lang kayo. Mag-aaway lang kayo, pare. Mag-aaway lang kayo. Magandang bagay ba yun? Siyempre, hindi. Siyempre, pag nag-aaway kayo, baka kung saan pa mauwi ang bagay na yan, kawawa naman ng mga bata, di ba? So, i-sacrifice mo na lang yun. Pero kung makakahanap ka
Gangster ka pa naman. Oo. Pero kung makakahanap ka ng partner na re-respetuhin kung sino ka, even bago kayo nagkakilala, tulad na nangyari sa akin, napakagandang bagay nun. Bakit ka tumawa, Mr. Alvin? Bakit ka tumawa? Patingin, pakishare nga po sa classroom kung ano po yan, nakakatawa na yan. Patingin po ako. Ito lang, natawa lang ako dun sa yung alimango lang. So mga inaanak, sa lahat na nagtanong, maraming salamat. Sa lahat ng nagtanong na hindi namin napili, pasensya na po, hindi lang talaga namin kayang i-accommodate ang lahat. At baka mamaya nag-comment kayo nung sinushoot na namin to. Hindi na po namin mababasa yung bagay na yun. Maraming salamat. And gusto ko lang magpasalamat kami buong team dito. Magpasalamat sa napakagandang 2024 na pinagsamahan natin. Hoping for another 30 years of good relationship. Oo. 30, 40, 50 years, mga ganyan. Oo. Ay, Ian, bakit hindi nakapokus? Ngayong holiday season, sana masaya kayo and sana Tay, teka. Dito ka, Tay. Dito ka. Hindi. Ikaw si Lolo, pero hindi ka Lolo. Tay, dito po yung camera. Dito po, dito. I love you mga inaanak. Kung sino pa makapanood ng mga ganitong video, click yan. Happy New Year, Merry Christmas sa inyo lahat. Dito si Habon tsaka si Jerome, lagay nyo. Oo.